Ngayon pong umaga, i-discuss natin yung idinidiscuss namin tuwing Sabado. Ang title namin tuwing Sabado, Masaganang Buhay. Pakikilik nga anak. Ayan. Sino sa inyo gustong masaganang buhay? Yung buhay na hindi gipit, hindi kapos, hindi yung lagi na lang nanghihiram. Alam nyo, sabi nga ng isang preacher, hindi nilikha ng Diyos ang mga resources para lamang ang makinabang ang mga unbeliever. Ako po'y naniniwala nilikha ng Diyos yung mga resources na yan para ma-enjoy din ang kanyang mga anak. Pag-uusapan natin, under ng tinatawag nating masaganang buhay, how to unlock God's blessings. Tayo muna tayong lahat. Paano bang binubuksan ang biyaya ng Diyos? Bakit, pastor, nakapadlock ba yan? Opo, nakapadlock yan sa mga ayaw sumunod. Ayaw magpasakop. Ama naming Diyos, muli niyo po kaming kausapin. Kung papaano kayong buhay at totoo, patuloy kaming naniniwala na kayo ay buhay at totoo. Kumikilos at kitang-kita ang mga galawan namin araw-araw. Wala kami, Panginoon, pwedeng ilihim sa inyo. Wala kami pwedeng itago sa inyo. Kung papaano nyo kami idinidil, Panginoon, depende kung papaano naman namin kayo sinusunod at kung papaano kami nagiging seryoso patungkol sa inyo. Kung kayo, Panginoon, ay aming binabaliwala, napakakatwiran nyo, Panginoon, para kami rin ay baliwalain. Pero, Panginoon, kapag kami ay nagbibigay ng importansya sa inyo, napakakatwiran nyo rin para bigyan din kami ng importansya. Patawad, Panginoon, sa walang lihim na ginawa namin. Sa mga hindi namin maitago sa inyo na kasalanan na alam namin kasalanan, pero pinagpipilitan namin at ipinagtatanggol namin at itinatago namin dahil ito ay kasalanan. Forgive us, Lord. Cleanse us, O God, na sa mga oras na ito ay maging karapat-dapat kami at hindi yung magsisisi ngayon mamaya gagawin uli. Hindi po yun ang pagsisisi na nais nyo sa amin. Ang pagsisising nais nyo sa amin, yung pagtalikod sa kasalanan. Help us, Lord, to understand how to unlock your blessing. Nakakapagod ang buhay na gipit. Hikahos, samantalang may paraan at mga prinsipyo sa Biblia na pwedeng mapangyari sa buhay namin. Salamat po, ito'y panalangin namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayon po, ang usong preaching po ngayon, pabilisan. Number 1. Paano i-unlock ang blessing ng Panginoon? Number 1. If we fulfill our commitment. Kung nasa sa atin, nasa sa iyo, kung ipupulfill natin ang ating commitment sa Panginoon, kung ano yung ipinangako natin sa Panginoon, nasa sa atin kung ipufulfill natin o hindi. Pero mga kapatid, kapag ipinufulfill natin yung mga ipinangako natin sa Diyos, unlock ng Diyos ang kanyang pagpapala. Meron pong Kristiyano, at yung Kristiyano pong ito po ay teacher. Ang ginawa ng Kristiyanong teacher na ito, nagkaroon siya ng commitment o yung tinatawag natin dito sa church na first fruit commitment. Ang kanya pong ikinumit, sweldo ng teacher 3. Sabihin nyo nga po, teacher 3. Samantalang itong teacher na ito, hindi naman siya teacher 3. Ano yung mas mababa sa teacher 3? 1 or 2? Ganun ang ginawa niya. Hindi naman siya teacher 3. Abaya, ikinumit din siya pang teacher 3 na sahod.
At ang ginawa niya mga kapatid, pinulpil niya yung kanyang first fruit na yun, yung commitment niya sa Diyos. Alam niyo kung ano nangyari? Na-unlock ang pagpapala ng Diyos. After niyang gawin yon, na-promote siya bilang teacher 3. Hindi lang yon. Nagkaroon ng 13-month pay. At yung kanyang 13-month pay ng teacher 3. If we fulfill our commitment. God is good? Well, of course, ang Diyos nagpo-provide ng mga pangailangan natin. Pero papansinin natin mga kapatid, mayroong special provision na ginagawa ng Diyos sa marunong mag-fulfill ng kanilang mga pangako sa Diyos. Di ba may nakalagay sa Ecclesiastes chapter 5 verse 5 yata yun? Anak, pakipihit nga ng konti doon. Ecclesiastes 5:5. Ewan ko lang kung tama ako. Ecclesiastes 5 verse number 5. 1, 2, 3, 4. Yan, di ba nakalagay yan? Better is it that thou shouldest not bow than that thou shouldest bow and not pay. Inis na inis. Ayaw ng Diyos. Yung mangangako ka tapos di mo namang gagawin. Mas maigi pa, sabi ng Bible, huwag ka nang mangako kung hindi mo gagawin. Sa kabaligtaran mga kapatid, kapag ikay nangako naman at iyong itinupad, yun ay gustong-gusto ng Diyos. At yun ang paraan ng Diyos to unlock His blessing, to pour para sa'yo. Di ba kabaligtaran lang naman yan? Ayaw ng Diyos yung susulat ka lang tapos di mo namang ginagawa. Ayaw ng Diyos yung pinapangako mo tapos di naman ginagawa. Yung kabaligtaran nun mga kapatid, yung isusulat mo, yung ipapangako mo, tapos ginawa mo, gustong-gusto naman ng Diyos yun. Pastor, nasaan yun? Puntahan na natin yung outline. Mabilisan lang po ito eh. 1 Samuel chapter 1 verse 10. Meron pong isang babae, baog po siya, di siya magkaanak. At siya po'y nag-pray sa Panginoon. At itong prayer ito, mga kapatid, seryosong panalangin po ito. Hindi po ito yung panalangin, lumuluhod lang, pumipikit lang, pero yung isip malayong-malayo sa ipinagpipray. Wala talaga. Habang nakapikit na kayo ko, ang isip, ano kaya ulam mamaya? Saan kaya kami pupunta mamaya? Saan kaya fellowship? Ito pong panalangin na ito, mga kapatid, ay seryosong panalangin. At ang seryosong panalangin, yun ang dinidinig ng Diyos. Anong sabi dito? And she was in bitterness of soul and prayed unto the Lord and wept sore. Ano po ang kanyang prayer request? Itong babaeng ito, nananalangin at kaibat ng kanyang panalangin ay commitment. Commitment. Hindi lang siya humihiling ng pagpapala. Hindi lang siya humihiling ng blessing. Kung hindi yung hinihingi niyang blessing, ay gagawin niyang commitment. Sabihin niyo nga po, commitment. Verse 11. And she bowed a bow. So nanumpa siya, nangako siya, and said, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thine handmaid, and remember me, and not forget thine handmaid, but wilt give unto thine handmaid a man-child, then I will give him unto the Lord all the days of his life. And there shall no razor come upon his head. Ito po yung prayer na may kasamang commitment. Ano po yung prayer niya, Panginoon? Pag binigyan niyo po ako ng lalaking anak, ito pong lalaking anak na ito ay ibibigay ko sa inyo. At ito pong lalaking anak na ito, ipag ibinigay niyo sa akin ito, maglilingkod po ito sa inyo. What a prayer! Hindi lang blessing. Kaakibat ng blessing, ipaglilingkod niya yung blessing na matatanggap niya. Are you with me? Wow! Hindi, brother, yun nilang panalangin ng babaeng ito, Lord, kapag binigyan niyo po ako ng anak, magiging doktor. Wala namang masama na maging doktor yun, no?
Panginoon, pag binigyan niyo po ako ng anak, magiging lawyer. Wala namang masama na maging lawyer yun, ano? Panginoon, pag binigyan niyo po ako ng anak, maging nurse. Wala namang masama pag naging nurse, ano? Panginoon, pag binigyan niyo po ako ng anak, magiging engineer. Kaya lang, nung binigyan ng anak, hindi na disiplina, naging gingineer. Walang inatubag kung hindi tumungga ng gin. Gingineer, di ba? Walang masama doon. Pero mga kapatid, mas magandang panalangin, bigyan niyo ako ng anak na doktor na maglilingkod sa inyo. Mga magulang, kumusta mga anak nyo? Ipinapanalangin nyo ba yung mga anak nyo na maglingkod talaga sa Diyos? O pinababayaan natin sila sa kanilang mga katamaran? Abek, kahapon, si Wilson na nag-preach about kay Noah. Ang laki ng barkong iniliinan niya, kinirate niya, di ba? Tapos sabi ng Bible, lahat ng inutos ng Diyos kay Noah, sinunod niya. Tapos ang illustration lang ni Kuya Will dito sa church, paglilinis lang. Ay, hindi yata kayo nakarelate. Ang tindi ng halimbawa, ang gusto lang maging practice at application ng preacher, maglinis lang dito sa church. Ako'y natutuwa nung yung Bernes, Friday. Binigyan, ano ba yung mga bata na yan? Si Dea, si Alex, binigyan ng tambo. Palis sila dyan. Alam niyo, itong si Mark, kaya nagbakasyon dito yan, yung bang quality time with his family. Di ba? Pero alam niyo, ng Biyernes, gulat ako eh. Abay, nagpukong ng ulo. Tapos kumuha ng map. Nag-map. Sabi ko, itong taong ito, nabibilang na lang sa daliri yung nandito siya. Abay, nagbigay pa ng panahon para maglinis ng church building. Dapat yun sa pamilya na lang eh. Maunawa naman natin siya na sa pamilya na lang eh. Paano mo dinidilang Diyos natin? Sense of responsibility ba yung huli mo? May sense of responsibility ba tayo as a Christian? Well, of course, iba hindi nakarating, may sakit, etc. Naintindihan natin yun eh. Nagre-recover. Pero ikaw na wala naman talagang ganun. Sabi ni Hannah, bigyan niyo po ako ng anak. At yung anak na ibibigay niyo po sa akin, maglilingkod po sa inyo. Saan niyo gustong makita mga anak niyo? Laging nakikipag-date sa labas o naglilingkod dito? Saan niyo gustong makita mga anak niyo? Bumabarkada pero walang paglilingkod dito? Aba, magandang makita yung mga anak. Naglilingkod dito. Panginoon, bigyan niyo po ako ng anak. At yung anak ko, maglilingkod po sa inyo. Lester, hindi selfish prayer, ano? Ang gusto niya sa blessing na ibibigay sa kanya, makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. How about you? Nagpipray ka ng trabaho
Pero may kaakibat ba yung prayer mo? Panginoon, pag binigyan mo ako ng trabaho, ipupulfill ko yung first fruit ko, magta-tithes and offering ako. Ganun ba panalangin natin? Na ang kauna-unahang beneficiary ng prayer natin ng Diyos? Are you listening? Magandang panalangin yan, mga kapatid. Na kapag tayo nanghihingi ng blessing sa Panginoon, ang pangunahing dapat nalulugod, ang pangunahing dapat nakikinabang nung hinihingi natin sa Panginoon, ay ang Panginoon din. Commitment niya po ito. Sabi nga huwag ka raw magkukomit kapag ikay malungkot. Huwag ka raw magkukomit kapag ikay masaya. Ito mga kapatid, malungkot ito pero nag-commit. Pero ito mga kapatid, buburahin ni Hana yung ganong pananaw na huwag kang, baka nabigla ka lang. Buburahin ni Hana itong kanyang ginawang commitment. Hindi po ito dahil malungkot lang. Hindi po dahil ito'y nabigla lang mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, kapag tayo magbibigay ng commitment sa Diyos, siguraduhin nating commitment talaga sa Diyos. Verse 24. And when she had win him, pag sinabing win him, yung ano na, awat na, okay na. She took him up with her, with 3 bullocks. Mga kapatid, hindi naman niya pangako ito na magdadapan ng bullocks eh. Anak lang talaga yung commitment eh. Dinagdagan pa. Ito yung mga nakakatuwa mga kapatid, after mapulpil yung first fruit, hindi pa nasiyahan, dinagdagan pa. Ito yung klaseng espiritu na maganda sa loob ng church. Yung iba nga hindi pa napupulpil, hanggang ngayon hindi pa napupulpil. Yung iba magandang espiritu, napulpil pa, dinadagdagan pa. Yun ang magandang espiritu dito sa church. With 3 bullocks, and 1 ephah of flour, and a bottle of wine, and brought him unto the house of the Lord in Shiloh, and the child was young. Listen to this. After mapulfill ang commitment, nabuksan ang pagpapala ng Diyos kay Hana. Paano, pastor? Baog. Pero tignan niyo po ito, special provision, special blessing from God. Verse 21. Chapter 2, verse 21. And the Lord visited Hannah. Sino bumisita kay Hannah? The Lord. So that she conceived and bare 3 sons and 2 daughters, and the child Samuel. Si Samsam pala. Before the Lord. Baog. Pero nung i-unlock ng Diyos ang kanyang pagpapala, nagkaanak pa siya ng 3 anak na lalaki at 2 babae. Plus si Samsam. Ilan na po? 6. Amen? Ganon po ang Diyos. Gustong-gusto ng Diyos yung marunong tumupad sa mga ipinangako. Ganoon nag-a-unlock ang provision, ang blessing ng Diyos sa mga taong marunong magtupad sa kanyang commitment. Amen? Kaya number 1, if we fulfill our commitment. Alam niyo mga kapatid, ito namang mensaheng ito marami na pong nakaranas sa atin ito. Say amen na mga nakaranas na ganito. Kumbaga, biglang mga unlock yung mga pagkakataon, mga blessing, yung mga hindi inaasahan, may mga nakapasa sa school, may mga honor, may mga, ang daming mga privileges, mga blessing na mga na-unlock at ibinuhos. Kaya nga sasabihin ko sa inyo mga kapatid, kung hindi kayo pinagpapala
Wala ito eh. Kayo muna ang pinagpala eh. Di po ba? Bago magkaroon ng 1,000,000 dito, kayo muna eh. No po? At ito pa, yun lang mga kapatid, matapos natin yung first fruit natin, maginhawa na sa pakiramdam eh. Alam niyo ba ang sabi sa Bible? Honor the Lord with thy substance and with thy first fruit. Pag napulpil natin yung ating first fruit, nabibigyan natin ng parangal ang Diyos. Nabibigyan natin ng respect ang Diyos. Nabibigyan natin ng galang ang Diyos. Yung palang mapulpil mo, kapatid, wala pa yung ina-unleash ng Diyos o ina-unlock ng Diyos yung blessing. Doon palang mga kapatid, masarap na sa pakiramdam eh. Doon palang mga kapatid, yung bang, wow, amen, praise the Lord, natapos ko na rin, amen. Amen. Grateful tayo, masaya tayo. Amen. Nabigyan ko ng parangal ang aking Diyos na nagligtas sa akin. Nabigyan ko ng honor yung Diyos na nagligtas sa akin. Salamat po, Panginoon. Yun palang mapulpil. Iba na ang pakiramdam. Yung tama ang puso. Amen? Magaan. Ito pa, may nabalitaan ako. Teacher din po ito. Napulpil niya na rin, Sir Junel, yung kanyang first fruit. Alam niyo kung anong ginagawa niya ngayon? Excited siya na mag-ipon uli for the next year, first fruit. Sabi nga nung isang kapatid natin dito, kahit pastor, hindi na ako pagpalain dito sa lupa. Doon sa langit, sigurado to eh. Amen? Pero ang Diyos naman, hindi papayag ng ganun eh. Amen. Nagkaroon siya ng 3 anak na lalaki, 2 anak na babae, plus si Samsam or si Samuel. 6. Imagine niyo mga kapatid, mula sa isang babaeng baog, nagkaanak pa ng 6. Ano na-unlock doon? Yung blessing ng Panginoon. Yung sinapupunan ni Hannah. Inunlock ng Diyos. Dating nakasarado, hindi magkaanak, baog. Inunlock ng Diyos dahil natuwa ang Diyos sa ginawa niyang pangako na kanyang ginawa. Amen? Yung bang nagpe-first fruit ka na, nagpa-participate ka pa sa pamerienda, masaya ka sa ginagawa mo. Ang Diyos naman, alam naman ang mga damdamin at puso natin eh. Kung nagiging pabigat na ba tong first fruit o ito isang privilege. Magandang espiritu kapatid kapag sinabing first fruit, hindi burden, kung hindi blessing. Blessing naman talaga, di ba? Pag tinignan natin ang first fruit na burden, rireklamuhan mo yan. Amen? Sinasabi ko nga sa aking may bahay, pupunta tayo sa church, maglilinis. Pupunta tayo sa church, maglilinis. Pupunta tayo sa church, maglilinis. Hindi magrereklamo. Are you with me? Pupunta tayo sa church, maglilinis. Sabihin mo nga sa katabi mo. Yun lang. Tama na yun. Wag na yung, ano ba naman to? Yan lang. Okay na ako doon. Okay na ang Diyos doon. Pupunta ako sa church, maglilinis. Yun lang, tama na. Amen? Huwag lang dagdagan. Yun lang yun. Pupunta ako sa church, paglilingkuran ko ang Panginoon ko. Yun lang, tapos na doon. Amen? Kukuha ko ng basahan, pupunasan ko ang dapat punasan. Yun lang, tama na yun. Magmamap ako para sa Panginoon. Yun lang, tapos na doon. Huwag nang dagdagan. Amen? Lahat ng electric pan, huhubaran ko. Hanggang ganun lang, okay na yun. Tapos na doon. Huwag nang dagdagan. Number 2, if we give biblically. Itong mga talata, Sir Lester, papansinin natin Luke 6:38. Kumuha ko ng mga verses about giving. Pansinin niyo yung verse. Ang unang salita, magbigay.
Yun lang ang move na gagawin ng tao, magbigay. Pero tignan niyo mga kapatid, yung move ng Diyos. Ito yung biblical na giving. Pansinin niyo mga kapatid, yung gawa ng Diyos. Yung return ng Diyos. At kung paano mag-unlock ng blessing ang Diyos, hindi tipid. Sabihin mo nga sa katabi man, hindi tipid. Ang gagawin mo lang, give. Sabi ng Diyos, and it shall be given unto you good measure. Tama yung sukat, walang daya. Tama na nga yung sukat, mga kapatid. Ang gagawin pa ng Diyos, press down. At kapag pinigaan ng Diyos yung blessing na yan, talaga siksik talaga yan. And then, shake it together pa. Alugin. And run it over. Mapapasayo ka nga daw no? Good measure, press down, shaken together, and run it over. Yun ang koryo doon. Kapatid, ang tawag doon, biblical giving. Pag sinabing biblical giving, Bible, ayan. Amen? Okay, isa pa. 2 Corinthians 9:7. Every man according as he purposeth in his heart, so let him what? Give. May pasubali ang Diyos. Not grudgingly, hindi nagrereklamo, hindi dahil kailangan. For God loveth a cheerful giver. Yan lang naman trabaho ng Kristiyano. Yan lang ipinapagawa ng Diyos. Give. Tapos na. Yun lang. Give lang. Huwag na kung ano-ano pang idinadagdag. Give. Hindi yung, offering na naman. Hindi ganun. Give. Amen? Nagkakaproblema tayo kapag dinadagdagan pa natin yung utos ng Diyos. Amen? Give. Ano move ng Diyos? And God is able to make how many? All grace abound toward you. That you always having all sufficiency in how many? In all things may abound to every good work. When you give, biblical giving, verse number 8, all grace, all sufficiency in all things. Nang sa gayon, may abound to every good work. Okay, kapag maraming blessing na ganyan, may nangangailangang kapatid, makakatulong ka. May mga magulang na nangangailangan, makakatulong ka. Mag-a-abound to every good work. Pansinin niyo mga kapatid, ano ang iginaganti ng Diyos kapag biblical yung giving natin? Ang dami. Sabihin niyo nga po, ang dami. Hindi po prosperity gospel to Binabasa po natin sa Bible yan. Diyos po ang nangako niyan. Another thing, Proverbs 11:24. There is that scattereth. Pag sinabing scattereth, ito yung namimigay. And yet, increaseth. Kailan nag-i-increase? Kapag nagbibigay. Ano ang trabaho ng Diyos? Increaseth. And there is that withholdeth more than is meet, but it tended to what? To poverty. Yung madamot, yung selfish, yung covetous. Sabing ganoon, ang nakaamba sa kanila, poverty. Pero yung ganon ang ganon, sabi ng Bible, increaseth. Para po maintindihan natin lalo, ang malunggay na nilikha ng Diyos. Kapag hindi mo yan tinatalbusan, hindi lalong lumalago Pero subukan yung talbusan ng talbusan niya, lalo yung malunggay natin dyan, lalong gumagandang ganun Lalong nagiging berde.
Siya na, prinsipyo ng Diyos yun eh. Ang tawag doon, law of nature yun eh. Ano po? Kapag ka scattereth, bigay. Ang sabi ng Bible, increaseth. Okay. Ito lang po nangyari ngayong week. Meron pong kapatid tayo na nangailangan, nalaman po namin, tapos nag-usap kami ng mag-asawa. Sabi ko, meron pa tayo natira dito, yung naparty natin ng family day, yung bigas, yung naparty namin. Sabi ko, hindi pa naman nagagalaw to. Sige, puntahan natin, and then itulong natin. Itinulong namin. Alam niyo mga kapatid ko, ano blessing? Pumayag ang management. Amen? Na makabili ng office table, office chair, at saka yung mga table dito. Salamat po sa management. Amen? Totoo talaga yung nasa Bible eh. Siya na nagbibigay, siya nag-increase. Another verse, Proverbs 11:25. The liberal soul shall be made fat. Yun daw mapagbigay ay tumataba. Tignan nyo katabi nyo. Nakalagay sa Bible niya, di ba? Kaya pala yung mga men natin, talaga pumuputok na yung mga ano eh. Tingnan si Lester. Ang mapagbigay, tumataba. Pinagpapala ng Diyos. Gusto mong pumayat? Huwag ka magbigay. Sigurado problema ka. Mawawalan ka ng ganang kumain. Magsasara negosyo mo. Mawawalan ka ng trabaho. Papayat ka talaga. The liberal soul shall be made fat. And he that watereth shall be watered also himself. Kapag ikaw'y nagpapainom, bibigyan ka din ng inumin. Nagbigay ka ng soft drinks, may bibigay din sa'yo ng soft drinks. Ganun po ang law ng Diyos. Ganun po yung biblical giving. Yan po, hindi po lugi sa Diyos. Okay. Ito po yung first fruit, Proverbs 3:9-10. Honor the Lord with thy substance and with the first fruit of all thine increase. Ano pangako ng Diyos? So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall be burst out with new wine. Okay. Sir Junel, ano napansin mo sa mga binasa natin sa Bible about giving? Di ba, Sir Junel, consistent? Kapag nagbigay ka, may gagawin ng Diyos. Consistent po ba? Say amen. Consistent po ba? Kapag consistent ka na nagbibigay, consistent din ang magiging pangako ng Diyos. Ako talaga, nung araw talagang faithful ako sa first fruit. Talagang, hindi ako pumapalyada nung araw. Naku, yung tithes and offer niya, pinagdaanan ko na yan, naging tapat din ako dyan nung araw. Talagang tapat ako. Ay, kapag kami nire-raise si pastor ng mga tutulungan, talagang tumutulong ako nung araw. Kapag may mga pamipamirienda, nagpapamirienda ako nung araw. Kapag may gawa siya, magpaparticipate ako nung araw. Church, ang Diyos consistent sa kanyang pangako. If we give biblically, isang bagay ang tiyak, mahalaga na tayo ay consistent. Amen? Yun po. Ito po yung mga talata nasisira sa poverty. Ito ang wawasak sa poverty. Dahil ang Diyos, siya ang may akda, siya ang may hawak, lahat ng pagpapala. If we give biblically,
God will unlock His blessing para i-pour out sa atin. Di po ba? Okay. Number 3, if we live righteously. Parang ano to Sir Joel para itong menu, kaya may mga puntos ang mga preacher, para siyang menu na pwede kang pumili kung anong isa sa buhay mo. At siguradong magkakaroon ng epekto ito kasi ganoon ka-powerful ang salita ng Diyos. Tignan niyo ang nangyari sa LA, California. Nung minak nila ang Diyos, ganoon ka-powerful ang Diyos. Hinipan ng apoy ng Diyos ang LA, California. Number 3, if we live righteously. Ia-unlock ng Diyos ang kanyang blessing. Pili po kayo kung ano po ang gusto nyong isabuhay. At kung piliin nyo lahat, mas mainam at mas mabuti. Psalms 5:12. For thou, Lord, wilt thou bless the righteous. Sabi ganoon ng psalmist, nakita niya, na-experience niya. Sabi niyo, ikaw Panginoon, ibine-bless mo talaga yung righteous. With favor wilt thou compass him as with a shield. Hindi mo lang ibine-bless ang righteous. Kung hindi pinoprotektahan mo pa, if you remember si Job, sabi ni Satan, nako, kaya lang naman may takot sa iyo yan si Job. Kaya ka lang naman wino-worship ni Job. Kaya lang naman nag-o-offer sa iyo si Job. Kasi binibigyan mo ng pabor. Kasi pinoprotektahan mo si Job. Ibig sabihin mga kapatid, kapag talaga matuwid ang pamumuhay ng Kristiyano, nasa kanya ang pabor, nasa kanya ang proteksyon. Ibinibless. One of my favorite verse in the Bible, hindi kailangan dito ang tatay ay nakapag-aral, hindi kailangan dito ang magulang ay, alam mo yan, professional. Walang gano'n na nakalagay dito sa talata. Pero may dapat ipamuhay. Amen? Kapag ang mga magulang ay ganito ang buhay, ganito po ang nakalagay. Psalms 37:25. Sabi ng psalmist, I have been young, and now I'm old. Noon bata ako, ngayon nagkakaedad na ako. Yet, mula sa pagkabata nakita ko, ngayon matanda na ako, kitang-kita ko pa rin, yet have I not seen the righteous forsaken. Kitang-kita ko na hindi talaga pinababayaan ng Diyos yung matuwid, yung righteous. At kitang-kita ko, nor his seed begging bread. Hindi ko nakitang naging dukha, naging palaboy, nang hihingi ng tinapay, yung anak ng righteous. Ibig sabihin, for you to secure your children, for you to bless your children, parents, live righteously. Yon ang magandang ipamana sa anak. Gano'n na lang mga kapatid na tanggalin yung 10% at sundin ng Diyos? Gano'n na lang ba mga kapatid na magsimba ka dito ng buo sa puso mo, tapos tinatanggap mo yung preaching kahit masakit at nagpapasalamat ka sa Diyos? Kung ang magiging bunga naman yan ay security ng anak mo, na hindi man lilimos ng tinapay ang anak mo, mahirap bang gawin yon na mamuhay ng may katinuan sa harapan ng Diyos? Pangako ng Diyos ito eh. Example natin, Brother Emil, Sister Eunice. Nangihingi ba ng tinapay itong mga magkapatid na to? Sabi ng halaman, hindi po. Sumangayon eh. Alam niyo ba ngayon may pinapatimpla kay Grace na sausawa ng isang company? Di ba may patent ba tawag doon? O babayaran to ng 3 milyon agad. Mga ulila. Pero hindi nanlilimos ng tinapay. Inani nila yung katapatan ng mga magulang nila.
Abay, namimili pa kung saan papasyal ngayong bakasyon. In-interview ko, okay daw ba sa Boracay? Sabi ko, okay doon, sama niyo ako uli. Gano'n na lang ba yung 10% magiging tapat ka? Gano'n na lang ba yan? Compare sa gagawin ng Diyos sa mga anak mo. Gano'n na lang ba yung talagang may sense of responsibility ka dito sa church na kapag nakakita ka ng isang hiblan ng buhok dyan, pupulutin mo dahil ayaw mong makalat ang simbahan ng Diyos. Gano'n na lang ba yan? Mahirap ba yan? Compare to secure the future of your daughter, your son? Nor seed begging bread. Mamaya, kung may sense of responsibility talaga tayo, tignan niyo po yung mga buhok na nagkalat yan, pakipulot na po. Amen? Pag hindi niyo pinulot yan, next Sunday, i-require natin hairnet. Minsan po, nag-experiment ako. Meron bang balat ng candy sa old building? May balat ng candy. Sabi kong ganon, kung sino pupulot niyan, bibigyan ko ng pera. Nandun lang ako sa pintuan, malapit sa pinto at nandun yung balat ng candy. Aba, pasukan yung mga member. Oh, ay, kamusta ka? Dami pumasok. Ang sasaya nila. Lahat na mapasok sasaya nila lahat. May pumasok na isang nanay. Iba talaga pag nanay eh. Nakita yung balat ng candy. Pinulot. Tinapon. Tinawag kayong nanay. Nay, alam mo, kanina ko pa hinihintay kung sino ang pupulot niyan. Kasi bibigyan ko ng pera. Nagkataon na may 10,000 ako. Pero hindi 10,000 yung kasi pang first fruit ko yun. Binigyan ko siya ng pera. Ay, sabi, nagulat pa siya. Ay, pastor. Are you with me? Baka mamaya ganun uli ang gawin ko. Alam niyo, nung binabasa ko yung mga Leviticus, yung mga tabernacle ng Diyos, systematic eh. Malinis. Ayaw ng Diyos madumi. Hindi nga pwedeng pumasok doon yung hindi naliligo. Ganun kalinis ang Diyos. Dapat po ituring po natin na ganito ang ating church building. Amen? Nakakita ng pagpagan doon, hindi nagpapagpag. Are you with me? Okay. Pagka ganun tayo kasinop sa gawain ng Diyos, pagkakatiwalaan pa tayo ng mas malaki. Di ba, Tatay Ruel? Hindi na masakit pagwalis ngayon. Amen? Si Tatay Ruel, nangangalyo kamay dito para nagwawalis eh. Sabi ng Bible, nung bata ako, nakita ko na to eh. Talagang hindi pinababayaan ng Diyos yung righteous. Nung tumanda ako, talagang consistent ang Diyos. Di ba sabi niya, Brother Junel? Consistent ang Diyos sa pagtrato sa matuwid na tao. Consistent. Ay, kitang-kita ko maraming henerasyon ng mga nakamatay na mga righteous. Abay, kitang-kita ko yung mga anak na iniwan. Hindi na mulubi yung mga anak eh. Ang gaganda ng buhay eh. O, kwento ko sa inyo, isa pa. Okay lang po ba? Ito na may kinuwento rin naman sa akin. Kukwento ko lang din naman sa inyo. Meron pong isang pastor, missionary, pag umuwi siya galing ng mga Bible study, makakataan siya doon sa may bayabas na nadadaanan niya. Hingi siya ng bayabas. Pwede po ba makahingi ng bayabas? Galing visitation Uwi ng bayabas. Alam ko anong ginagawa sa bayabas? Ang kagandahan sa ulam na yon, hindi kinakain ng pusa. Yun ang safe na ulam. Ulam niya po yun. Silang pamilya, ulam nila bayabas. Pwedeng magreklamo yung Sir Junil eh.
Panginoon, nagtatapat kami sa inyo. Pagod kami sa Bible study. Naglalakad lang kami. Pag-uwi namin ng bahay, payabas. For how many years ganun ang buhay ng missionaring ito? Yung mother church, hindi rin siya masuportahan. Kaya kung may lalabas dito, plano ko ganun din ang gawin. Susuportahan natin ang bayabas. Alam niyo nangyari mga kapatid? O next Sunday ko na ikwento. Alam niyo mga kapatid, yung mga anak nito, nasa Amerika ng lahat. At hindi sila kasama sa nasunog sa LA kasi hindi sila taga LA. Amerika. Gano'n na lang ba mga kapatid ang motive natin ngayong black? Gano'n na lang mag-suit ng black, amen? Gano'n na lang ba na kumuha kayo ng basahan pagpupunasan yan? Gano'n na lang ba yun? To secure the future of your children. Hindi ni-require dito ng Diyos, dapat professional ka. Dapat meron kang natapos. Dapat may posisyon ka, secure yung anak mo kapag ganyan ka. Hindi gano'n ang kalakaran ng Bible eh. Napakabuti ng Diyos. Equal footing tayong lahat. Kaya nating mabuhay ng matuwid, amen, sa tulong at biyaya niya. Hindi mahirap yon, sabi ng Bible, kung talagang nasa puso natin ang pagsunod. Mahirap pa kayong gumagawa ng kasalanan, may palo. Sabihin nyo nga po, palo. At kung minsan, yun pa ang madaling gawin ng Kristiyano. O, hintayin mo palo, parating na. Kaya pag kuminsan nag-fellowship kami ng kuya ko, at bilang mentor ko na rin, sabi ko, kuyang, sige lang, maglingkod ka lang sa Diyos. Sinebi isang araw, di ba? Maraming blessing na matatanggap yan. In fact, ipamamana ko tong braces ko sa kanya. Baka tawagin din ng Diyos, baka meron to, di ba? Sasalin ko sa kanya kapangyarihan. Church, gano'n na lang ba yun? Na mamuhay ng matuwid. Ulit-ulitin ko, yung gumawa ng kasalanan, mas mahirap yun eh. Walang pangakong pagpapala yun. Yung magrebelde, magreklamo, yung yung mga ayaw ng Diyos. Gano'n na lang ba yun? Meron po akong ikinocompose na message. Pag nagkaroon ulit ako ng pagkakataon, yun po yung pag-aaralan natin. Number 4, if we believe undoubtedly. Kapag naniwala ka na hindi ka nagdududa sa kapangyarihan ng Diyos, i-unlock ng Diyos ang kanyang blessing. Ngayon naman, Sir Lester, ang papansinin naman natin, yung mga salitang faith. Matthew 21:21. Jesus answered and said unto them, verily I say unto you, if you have faith, and doubt not. May faith ka tapos di ka nagdududa. You shall not only do this which is done to the fig tree. Kasi ang mga disciple, takang-taka. Nung kinurse ng Panginoon yung fig tree na withered eh. Yung bang, na withered sa Tagalog yan? Yung nalantah. Mga sila nalantah. Panginoon, bakit yun nagawa yan? Nalantah agad. Sabi nga noon, kung meron kayong faith at walang doubt, hindi lang ganyan ang pwedeng mangyari eh. Yung kaya niyong paglantahin yung isang puno. But also, if you shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, it shall be done. Yung bang, tignan niyo po ito mga kapatid, mountain po ito, Kapag may faith daw na walang doubt, pwede mong,
sabihin sa bundok, remove. Tapos itapon sa dagat. Well, of course, metaphor lang naman yun eh. Di po ba? Ang ibig sabihin lamang dito ng Panginoon, kapag meron kang faith at walang doubt sa prayer mo, grabing answered prayer ang pwede mong matanggap. Yun lang ibig sabihin dito ng Panginoon eh, yung grabe. Yung sinasabi ni Sister Nora na great and mighty things ang pwedeng mangyari sa'yo. Ngayon, ito po. Pag-usapan natin mga kapatid, yung pananampalataya, yung faith, in connection sa healing. Yung faith in connection saan po? Sa healing. Meron uli mga kapatid pattern katulad ng giving. At consistent din kapag pinuna natin ang pinuna. O sige, isa-isahin na nating punahin ang mga talata. Una, yung pong babae na dinudugo ng 12 years. Ano po sinabi ng Panginoon dyan? Matthew chapter 9:22. Matthew 9:22. But Jesus turned him about, and when he saw her, he said, Daughter, be of good comfort. Thy faith hath made thee whole. And the woman was made whole from that hour. Sabi ng Panginoon, babae, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Yung may ketong, ano ang sabi ng Panginoon? Luke 17:19. And he said unto him, Arise, go thy way. Ano uli nakalagay? Thy faith had made thee whole. Consistent? Amen. May ketong ito mga kapatid ha. Yung isa dinudugo ng 12 years ha. Dahil meron silang pananampalataya, ang tawag mga kapatid, same result. Galing. Pangatlo, yung bulag na si Bartimeus. Sabi ni Bartimeus, anak ni David, kawaan niyo po ako. Sinawayan ng mga alagad, uy, ka maingay. Nagugulo ang aming Panginoon, huwag ka maingay. Pero hindi nagpapigil. Sumigaw uli si Bartimeus, anak ni David, kawaan niyo po ako. Mark 10:51. Jesus answered and said unto him, kay Bartimeus, What wilt thou that I should do unto thee? Ano bang gusto mo mangyari? The blind man said unto him, Lord, that I might receive my sight. Panginoon, gusto ko pong makakita. Yan po ang gusto kong mangyari. Verse 52. And Jesus said unto him, Go thy way, thy faith had made thee whole. Amen? And immediately he received his sight and followed Jesus in the way. Faith hath made thee whole. Church, listen carefully. Ano ang na-unlock na blessing? Kapag ang isang may sakit na nagpipray ay may faith. Na-unlock yung kagalingan. Sabihin nyo nga po, kagalingan. "12 years, dinudugo, may ketong, ito bulag. Nakakatatlo na po tayo at kapansin-pansin sa tatlong istoryang ito, consistent ang pagkilos, paggalaw at pagbibigay ng Diyos ng kagalingan sa mga taong ito na may karamdaman. Matthew 21:22. In all things, nilahat na ng Panginoon, hindi lang yung may karamdaman. In all things, whatsoever you ask in prayer, believing, ye shall receive. Mayroon pong kakaibang power na available
sa mga nagpipray na mayroong faith. Uulitin ko po, meron pong kakaibang kapangyarihan na available sa mga nagpipray na mayroon pong faith at hindi nagdududa. Kaya po, yung panghuli natin, if we believe undoubtedly. Sa huling talata, Pastor, wala naman akong sakit, pero may pinagpipray po ako na iba. Kasama po yan sa all things. As long na hindi po yan kumukontra sa kalooban ng Diyos. Pag-pray mo lang na may pananampalataya. Believing, ye shall receive. Amen? Bunga ako ng panalangin, sabi nga ng preaching ni Sir Lester. Ako, bunga ako ng panalangin eh. Bunga rin si Lester ng panalangin. Si Yuan, bunga ng panalangin. Ang Diyos tumutugon sa mga panalangin. Believing, ye shall receive. Doon po na-unlock ang mga pagpapala ng Diyos sa buhay po natin. Panghuli, kung mananampalataya lang tayo kay Kristo na siya lang ang tagapagligtas, siya lamang talaga lang naman eh. At wala nang ibang tagapagligtas. Siya lamang. Kung siya ay hahayaan natin na pagtiwalaan natin siya bilang Panginoon na tagapagligtas, hindi tayo pupunta ng impyerno kasi wala nang ibang sasagip sa impyerno. Hindi tayo kayang sagipin ng relihiyon sa impyerno. Hindi tayo kayang sagipin ng ating mabuting gawa sa impyerno. Ang tangi lamang pwedeng sumagip sa atin mula sa impyerno dahil tayo ay makasalanan at talagang nakatalaga tayo sa impyerno. Salamat kay may Kristong namatay sa cross para bayaran ang ating kasalanan at siya ang may kakayanan para tayo iligtas. Only Jesus can save you. Tayong lahat tayo mananalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa inyong mensahe, sa inyong kabutihan, mga pagpapala, sa inyong patuloy na ginagawa sa bawat buhay po namin. Sa inyong kabutihang ito, na gusto nyo, Panginoon, i-unlock ang mga pagpapala, merong pasubali kung. At kung ito, Panginoon, ay aming gagawin, ang Biblia ay pattern ng inyong kabutihan. Ang Biblia ay patotoo na ginawa nyo na noon pa. Nakita namin, Panginoon, kung gaano kayo ka-consistent sa mga sinasabi nyo. Lord, help us na maging consistent din kami sa pagsunod sa 4 na aming pinag-aralan. Nang sa gayoon, yung mga pangakong nakapaloob doon ay mapangyari consistently sa bawat buhay po namin. Sige po. Anong puntos, anong mensahe ang ipinaabot sa iyo ng Diyos para ipag-pray mo ngayon, gawin mo, isabuhay mo, to unlock God's blessing. To unlock God's blessing. Ama naming Diyos, kayo na po ang siyang bahala sa mga panalangin namin. Kung meron pong mga magulang dito, nagko-commit ngayon, na mamuhay ng may katwiran, matuwid na pamumuhay, to secure the future of their children. Lahat po, Panginoon, kami dito ay equal footing, pwedeng gawin. Walang degree ng pag-aaral para mapangyari yon. Dahil kayo ang mayroong hawak na mga pagpapala. I-bless niyo po ang aming mga panalangin, Panginoon, even our commitment sa inyo, maging promise keeper kami, Panginoon. Magkaroon kami ng sense of responsibility bilang mga anak nyo. I-bless niyo po ang bawat panalangin, ang bawat isang nakaluhod. In Jesus' name we pray. Amen.